Hi guys, good morning. Ako na po ni. So, habang mayroong kaguluhan sa Pilipinas dahil sa nangyaring illegal arrest ng ating pinakamamahal na PRRD, I am so disheartened by the news. I am also very disappointed, and as well as this is very alarming sa bansang Pilipinas. But for now, let's stick to the important news para sa ating mga OFW, particularly po dito sa Dubai. So sino po ba ang nakakita sa pagbisita ng ating Senador Raffy Tulfo sa ating Polo, Dubai, or sa MWO Dubai? I think siya pumunta noong nakaraang week, no? So, naging balita nga po ang kanyang pagbisita, at sa balita nga po ay nasabing nasabon nga daw po ang taga Polo or ang ating mga taga MWO officers. Lista ko po yung naging diskusyon, no, between Senator Raffy Tulfo at ang mga opisyal ng ating MWO Dubai office. So dalawa po kasi yan. Meron tayong Migrant Workers Office sa kabilang building, at sa kabilang building naman po ay ang ating Philippine Consulate General of the Philippines. So ang ating MWO Dubai office po ay sila po ang nangangasiwa sa mga contract verification. Yan po, no, yun yung mga travel requirements po natin. While sa Philippine General Consulate naman, yun yung mga passport renewal. And I think ang OWA building ay nandoon din po, no. So they are actually connected to each other, but na-divide lang po sila in terms of ang kanilang pangangasiwa kung saan po particular na departamento or saan po na particular na building, no, specifically doon po sa ating Philippine Consulate pupunta ang mga OFWs para magproseso ng kanilang mga dokumento o mga papel. May 4 po na mga concerns ang naibalita doon sa kanilang pagbisita. Una nga po dyan ay ang pagpipila ng long hours ng ating mga kababayan, especially po sa pagre-release ng resibo after the contract verification, no? Kasi po hindi po marirelease ang inyong resibo once po kayo ay nagbayad. Marirelease lamang po ito once na verified na ang inyong kontrata. So once okay na pong lahat, kasama po dyan ang resibo. So nag-aantay po ang ating mga kababayan na mahigit 1 oras daw. Ang iba nga po daw ay more than 1 hour para lang po sa resibo. Pangalawa, sinabi din po nila na 3 months daw po bago makakuha ng appointment for contract verification. And I think ang mga kababayan natin ay referring po sa online appointment, okay? Sa mga hindi po nakakaalam, may 4 na ways po tayo to do contract verification. At yun nga, totoo naman po for online appointment, talagang hindi ka na makakakita ng slots like 2 months or 3 months away from the date that you desired or you preferred, kasi nga saradong-sarado na siya at wala na talaga pong slots. Pangatlo ay half day lamang daw po ang ating mga MWO Dubai office o ating Polo Dubai office tuwing Friday. Yes, nakita ko din po yan sa website, until 12 noon po lamang sila. At nagtataka din po akong bakit nga ba pala sila half day when in fact Friday is still an official working day. At pang-4 po ay ang masusungit na mga empleyado ng ating konsulado. Yan din po ay itinaas ng ating mga kababayan, no, na concern kay Senator Raffy Tulfo. Now here are my 2 cents, guys, about dito sa mga tinaas na reklamo ng ating mga kababayan, at ang akin din pong own na mga hindi naman po complain, suggestions po lamang sa ating MWO Dubai office at Polo Dubai office as an OFWs na nakapag-experience din ng serbisyo ng ating konsulado. So unang-una ang reaction ko po doon sa unang about sa resibo, hindi po, to be fair din po, no, sa taga MWO Dubai office, kaya po natatagalan mismo ang pag-release ng resibo dahil nga po siguro ang kanilang ginagawa, verify po muna nila, tinitingnan muna nila yung mga dokumento, kasi nga po may mga documents din po kasi na talagang kailangang suriin ng mabuti, no. After po niyan, bago nila i-release ang resibo, kasama na doon ang verified contract kung okay na lahat. Siguro ang kamalian lang niyan is they take the money as a
payment pero walang resibo agad. So mag-aantay pa yung OFW. But hindi po nabanggit doon na kapag po na-release ang resibo, kasama na po kasi doon ang verified contract. So let's just be fair about that narrative. So siguro pwedeng magkaroon ng kaunting magkaroon ng kaunting pagbabago sa dynamics on how to do that. Siguro after magbayad, bibigyan na agad ng resibo at mag-aantay lamang ng hindi naman siguro oras para ma-release ang verified contract ng isang OFW. Pangalawa ay doon sa 3 months daw ang online appointment. Yes, online appointment ay totoo po talaga yan, no? Minsan talagang matagal-tagal po kayo makakuha ng online appointment. But I think ang mga kababayan po natin ay hindi po alam na mayroon pong online submission. Mayroon pong 4 na ways paano po magpa-verify ng kontrata. Kasi baka lang po kayo doon nakastick sa online appointment. Meron po tayong online submission which I highly recommend. Online appointment, meron tayong walk-in at meron din po tayong authorized representative. So baka po minsan hindi po natin alam ang impormasyon kaya po tayo nagrereklamo, no? So I think kailangan din po siguro nating mag-research, no? Para po malaman na may iba pa pong pamamaraan paano mag-contract verification. Pangatlo, ang sabi half day daw ang pasok ng ating mga taga-polo. Well, I definitely and highly suggest na maging full-time hours, 8 hours of working time. I think kasi 3:00 lang po ata sila in the normal weekdays. So, siguro, I think they should work for 8 hours as a normal worker does, no? Like po sa atin na nagtatrabaho. Hindi ko po alam ang explanation bakit 3:00 lang din po sila or bakit hindi full 8 hours. So, ako approve po ako dyan na maging full-time po ang oras na pagtatrabaho Monday to Friday. At pang-4, masusungit daw po ang mga empleyado sa polo. Well, I have some experiences na merong mga ganon. And sinasabi ko na lamang po sa isipan ko na, well, this is a Philippine government office. So I suppose that's how it is. Yan po yung dynamics ng mga empleyado sa gobyerno which nararanasan po natin sa Pilipinas. But I have high expectations kasi nga po nakapwesto po sila sa ibang bansa. So I was expecting na iba yung magiging dynamics, mas mabilis, no? Yung pag-aasikaso ng mga dokumento at mas magiging siguro kind and friendly ang ating mga taga-MWO. But siguro, let's not just generalize. Meron din sigurong iba na merong ganong mga experiences, pero let's not generalize. Ito naman po ang 4 na suggestion ko at napansin ko po sa serbisyo ng ating Polo office or ating MWO Dubai office. Una, yung suggestion po ng isang kababayan doon sa video na magkaroon ng satellite office ang ating mga MWO Dubai at Philippine Consulate General of the Philippines. Meron po silang sinasabing mga one-day special service na pumupunta po sila sa mga ibang mga Emirate, mga Emirates po ng UAE, no? But I think a satellite office, especially sa mga malls, no, sana po magkaroon po tayo ng mga ganon. Kasi nga po ang ating pong MWO Dubai office, kailangan po siyang sadyain para po pumunta doon ang mga OFW. So, number 1 po yan. Number 2 ko na suggestion is that ang online submission form, which is every Monday, 500 slots po ang kanilang sinabi. I hope madagdagan po yan at maging unlimited po siya until the time specified po nila sa isang buong Lunes para po mas marami ang makakuha ng slots, no? I think online submission is one of the most effective way to do contract verification na hindi po nagwi-waste ng time and efforts ng isang OFW. At sana po sakop na po nito ang Embasiya ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Number 3 ko na suggestion ay sana po tumanggap na po ng card payments ang ating Polo office or maski po ang Embasiya ng Pilipinas sa Abu Dhabi kasi until now 2025 na, since 2009 na nandito ako, cash basis pa rin po ang tinatanggap ng ating taga-konsulado.
And last suggestion ko po ay 8 hours office hours Monday to Friday para sa konsulado at embasiya ng Pilipinas kasi ngayon normally until 3 p.m. lamang sila at half day tuwing Friday. So sana po magawa ng paraan yan.